sa namanghanan ng gusto ang hari sa Adarna ay napag-isipan niya utusan ang kanyang dalawang anak upang bantayan ng Adarna. Bantayan ninyo ang imong Adarna. Opo, Ama. Tig-2 oras sa gabi ang bantay ng magkakapatid sa Adarna. Nakaisip muli ng masamang plano si Don Pedro kaya't pinabantay niya Rizal si Don Juan sa Adarna kahit hindi pa niya ito oras. Ito kapatid, bantayin mo muna ang ibong Adarna. Di po, Kuya. Dala ng pagod niya sa nagdaang gabi ng pagbabantay ay nakatulog ng mahimbing si Don Juan. Habang tulog ang bunsong prinsipe ay pinagawalan ni na Don Pedro at Diego sa kulungan ng Adarna. Pagkagising ng bunsong prinsipe ay agad siyang pinayuhan ng kanyang mga kapatid na hanapin niyang mag-isa ang Adarna bago pa sumapit ang umaga. At agad naman itong sinunod ni Don Juan. Kinaumagahan nang malaman ng hari na wala ang Adarna at si Don Juan ay agad niyang inatasan kina Don Pedro at Don Diego na hanapin ang mga ito. Kaagad naman silang tumilos upang hanapin ang bunsong kapatid. Sinusubukang libutin ang lahat ng mundo na kanilang madaraanan. Magbabasakaling mahanap nila ang bunsong kapatid hanggang sa narating nila ang bundok ng Armenia at tinawag na nga nila natagpuan si Don Juan. Ang pagtataksiyo sa bundok Armenia. Sa gitna ng mapanglaw na kagubatan ng bundok Armenia, nagpapahinga ang tatlong magkakapatid kasama ang ibong Adarna. Kapag nakarating tayo sa palasyo, si Don Juan naman ang bibigil na hindi tayo papayag. Pero paano natin siya mapipigilan? Sila, tatagarin natin sa tating landas. Habang nakatulog si Don Juan, bigla siyang inatake ni na Don Pedro at Don Diego. Mga kapatid, ano ito? Bakit niyo ako sinasaktan? Sinaktan nila si Don Juan hanggang mawalan siya ng malay. Iniwan nila siya sa bundok at kinuha ang ibong Adarna. Iniwan nila siya sa bundok at kinuha ang ibong Adarna. Pagtulong ng ingatan niya, sa gitna ng malamig at panganib na bundok, isang matandang importante ang nakatagpo kay Don Juan. Kawawa binata, uli na tagumpay ang kasamahan. Ngunit ang mabuti ay kailangan matatalo. Gamit ang mahiwagang takong, kinamot na yung metanya sa Don Juan. Nagising ito at kaagad nagpasalamat. Salamat po, Emetanyo. Kailangan kong bumalik sa Barbanya at harapin ang aking mga kapatid. Huwag kang patalis-talis, Kunuan. Matapang panahon ng katotohanan ng ikaw. Ang katotohanan sa palasyo. Sa Barbanya, sinalubong na Don Pedro at Don Diego si Haring Fernando. Mahal na ama, narito na ang ibong Adarna. Kami ang dalawa pang ngayon ay gumaling. Ngunit hindi pa nagtapos, si Don Pedro sa pagsasalita biglang, Huwag kayong maniwala. Ang tunay na nagligtas sa akin ay si Don Juan. Ngunit siya ay pinagtaksilan lamang ng kanyang tunay na mga kapatid. nagulat si Haring Fernando at nagalit sa kanyang mga anak. Kayo ay aking paparusahan. Sa ginawa ninyo ang kasamaan. Mga anak, paano niya nagawang ipinagkanto ng iyong sariling kapatid? Ang pagiging hari ay hindi nasusukat sa pandaray at kaskiman, kundi sa kabutihang loob at katapatan. Bagamat tinatawad kay Don Juan, ngunit kailanman ay hindi nasusukat sa ng puso ng isang ina ang sakit ng pagtataksi. Sa gitna ng sigawan, biglang dumating si Don Juan. Mahal kong ama, ako ay buhay pa. Huwag niyo po silang parasahan dahil nais kong mamuhay ng may kapayapaan. Humanga ang hari sa kabaitan ni Don Juan at pinatawad ang kanyang mga anak. Ngunit bago pa magdiwang si Don Juan, muli nagsalita ang ibong Adarna. Ito nga po, mahal na hari. Si Don Juan po talaga ang may ligtas sa akin. Don Juan, huwag kang maging kampante. Ang iyong tadhana hindi pa nagtatapos dito. Mayroon pang mas mahirap na pagsubok ang naghihintay sa iyo. Ang Reyna de los Cristales. Ano ang naghihintay sa mundo? Naroon ang isang mahiwagang prinsesa at si Doña Maria Blanca. Ngunit mag-ingat ka ng kanyang ama, si Haring Salerno. Siya ay may kapangyarihan na higit pa sa aking awit. Kahit anong pagsubok, haharapin ko.
Si Don Juan ay nakaramdam na pagod kaya nakatulog siya sa isang puno at dumating ang Adarna upang gisingin. O Adarna, nakita muli. Don Juan, maglakbay ka sa malayong kaharian sa silangan at matatagpuan mo ang tatlong prinsesa na sina Isabel, Juana at Maria Blanca. Piliin mo si Maria Blanca dahil siya ang pinakamaganda at walang kapares. Habang naglakbay si Don Juan, nakasalubong siya ng isang matandang manglilimos na gutom na gutom. Uy, may pagkain ka ba dyan? Gutom na kasi ako. Ito po ang Manggino, sana kasya ito sa iyo. Tinatanong ni Don Juan kung saan ang De Los Cristal, kaya ito hinato ng isang agit. Siya ay hinatid ng agila sa banyuhan nila Doña Maria Blanca. Teka lang, huwag kang pumasok sa karyaan ng aking ama na si Haring Salemo. Baka magaya ka ng iba kung mandiligaw na naging bato. Ang aking anak na si Maria ay ipapakasal sa ibang prinsipe. Don Juan, ako ipapakasal ng aking ama sa ibang prinsipe. Hindi pwede yan. Halika at pumunta tayo sa beban. Dahil sa akin kayo ay aking isusumpa. Araw, hindi na pagbalik sa iyo aking kapatid. Anak, Don Juan, ikaw ay aking ipapakasal sa Prinsesa Leonora. Naku, nakalimutan ako ni Don Juan. Hindi pwede. Maria, itigil mo na ito. Anong nangyayari? Naguguluhan ako. Ibuhos mo sa... Mahal kong ama, ako ay buhay pa. Unsa to? Huwag niyo silang parusahan. Salamat po, Metanyo. Kailangan... Bugton. 1, 2, 3, go. Ano? Go. Ah! Wala! Nakita! Balik ka! 1, 2, 3, go. At shit.